What's up mga kanoo? Isang magandang araw. Actually, isang maulang araw pala kasi makulimlim ang ating panahon dahil sa bagyong Karina. Ingat po ang lahat lalo na sa mga biglaang pagbaha at kung ano mang gamit natin ang mababasa sa ating mga tahanan at sa paaralan. Saktong-sakto nga pala ang ating recipe ngayong araw kasi tag-ulan, malamig ang panahon at ito ang paborito ng lahat, ang sinabawan. Dahil nga may tira pang pusit nung nakaraan na adobo na natin yung una, so naisip ko na yung tira ay gawin nating sinabawang pusit. Napakasarap nito lalo na kung ganitong malamig ang panahon. Parang yung jowa mo, malamig. Charot! At ayan, sinalang na nga natin ang pusit na may tamang dami ng tubig. Nilagyan ko na rin yan ng sibuyas. At syempre dahil di uling ang ating lutuan ay pay tayo dyan hanggang sa makita nating bumabaga na siya para mabilis kumulo ang ating sinabaw. Ganito na ang itsura niya kapag medyo mainit na siya. Hintayin pa nating malutong maigi at habang pinapakuluan natin ang ating pusit ay maggayat na tayo at mag-prepare ng ating kamatis. Ayan, mahal na nga ang kilo ng kamatis ngayon sa inyong lugar ba? Mura pa rin. So tanggalin natin ang buto niyan at hugasan at isama na rin natin dito sa ating nilulutong sinabawang pusit. Ihanda na rin nga natin dito ang pampaasim sa sabaw. Yan, paborito ng Pinoy ang sinabawan na may kaunting asim. Syempre, yan ay ang kalamansi. Nga pala tayo dito ang ilang pirasong kalamansi. Malalaki naman siya. So, yung 4 ay sakto na para sa ating sinabawan. Pisain lang natin sa maliit na salaan para hindi masama ang buto kasi talaga mapait ito pag nakagat natin. At naghiwalay na rin tayo ng ilang kalamansi kasi medyo may sipon ang inyong kanoo. Kaya maigi na rin niyang inumin at gamot sa sipon, sa ubo or kung anumang masamang nararamdaman natin. Hindi mawawala sa sinabaw ng taga-probinsya ang talbos ng kamote. So, isa-isa na natin yung pinipitas-pitas dito. Kinukuha lang natin yung murang dahon at yung dulo ng stem niya para isama natin mamaya kapag luto na ang pusit at malakas na ang kulo ng ating sinabawan. Kapag ganito na nga ang itsura, isasama na natin sa sahog ang talbos ng kamote. Kailangan mas marami para mas masarap. Gamot nga rin pala ito para sa may mga low blood, yung mga leafy vegetable kagaya ng talbos ng kamote, lalo na yung kulay pula, yung parang mapula-pula ang pagkatalbos ng kamote niya. Swak na swak yun para sa mga may low blood. Napakasarap humigop ng mainit na sabaw. Nakakaginhawa sa pakiramdam at alam natin na malinis at masustansya ang ating lutong bahay na ulam. Dagdagan din natin ang pampalasa tulad ng asin or kung naglalagay kayo ng magic sarap. Ilalagay nga pala ang katas ng kalamansi kapag nakaahon na ang ating sinabawan kasi kapag nilagay yan ng kumukulo pa ay magiging mapait po ang kakalabasan ng sabaw. Pagkalagay ng kalamansi ay haluin lamang siyang mabuti para yung asim niya ay kumalat sa sabaw. Ready na to sa bahaw o sa bagong in na kanin. So sana ay nakapagluto na kayo ng kanin bago kayo mag-prepare ng ulam. Ito na po ang ating finished product. Tara na at kumain, mamahaw na kita para maibsan naman ang lamig ng panahon. Maraming salamat sa panonood.